Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. FEBC Christmas Specials sa temang Ikaw ay Diyos. Magandang umaga, kaagapay. Ako po sila Morinier, kaya nakatutok na sa Entrepreneur Special. Tayo po ay year-end special. Dito po yan. Of course, siyempre, usapang Pasko pa rin yan. Celebration po. Salamat sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy tayo no, sa pag-acknowledge sa kabutihan ng ating Panginoon. And then, at the same time, we are anticipating New Year ahead of us, ano, ang 2021. So, Merry Christmas and Blessed New Year sa mga kamag-anak ko, no? Ang Reunier at Handlangit families, ganun din sa Soriano family, at yung mga iba pa na kamag-anak namin, ano? Iba nasa Aklan, iba nasa Iloilo, iba nasa iba't ibang bansa, at siyempre mga nasa ibang probinsya rin, ano? Merry Christmas sa inyo, and of course, a Blessed New Year, no? Taong 2020 sa ating lahat. Welcome sa Entrepreneur Year-End Specials, ano? At siyempre, exciting ito. Gusto natin, siyempre, hindi lang puro saya, kundi marami rin tayong matututunan bilang paghahanda sa taon na ito and then yung taong paparating. At makakausap natin ay hindi na siya bago sa atin. At the same time, marami tayo palagi natututunang bago sa isang kaagapay natin sa taong 2020. At may mga natulungan, may mga napayuhan. Ang entrepreneur na ito, nakababayan natin, kapatid sa Panginoon, si Brother Alvin Santiago. Merry Christmas, Brother Alvin. Ako, maraming salamat, Kuya Lem. At binabati ko ng maligayang Pasko pa rin at matinding bagong taon ang lahat na nakikinig sa atin dito sa Pilipinas at worldwide. Kuya, gusto ko lang batiin din ang iyong pamilya at lahat ng mga taga-FEBC. Maligayang Pasko at sana'y mas maraming pagpapala ngayong bagong taon. Alright, Merry Christmas din sa ating Rotary Club of Ortigas Center, sa ating family, si Aya, si Yumi, nakikinig po sila ngayon, at ang aking kapatid, at ang aking mga pamangkin, kapatid ko si Essie, and Thea, si Bogs, and Abby, at yung iba ko pa mga kapatid ako. At lahat ng mga tumututok sa atin dito sa Entrepreneur Special. At dun sa mga sumali na rin, dun sa aking Facebook page, no, yung Business Talk tayo. No? Ang mga Christian dyan naman nakikinig dito sa Entrepreneur Special. Ano? So may special sessions kasi tayo ron. So maligayang Pasko sa inyong lahat. At maraming pagpapala sa bagong taon. Yan. Tayo napapakinggan sa AM Band, 702 DJS, AM Band dyan. At going 72 years na tayo, or going 73 years na without any commercial, sa grasya ng Panginoon. At of course, pwede rin tayong matungayan worldwide sa Facebook Live, 702 DJS FEBC Radio, hanapin lang Entrepreneur Special. Pwede rin sa YouTube, Ayan, 702 DJS FEBC Radio TV. Pwede rin sa IG or Instagram, 702 DJS FEBC Radio TV. Yan. Yang ilang mga paalala sa atin. And you can also look at our website, dahil tayo ay Far East Broadcasting Company, febc.ph. Yan. Tingnan po yan para siyempre makilala nyo pa ang FEBC. You can pray more about the ministry. And of course, pwede rin i-click ang donate online. Tamang-tama yan, papasok ang bagong taon. So, more opportunities para sa ating Panginoon. Ako, excited na ako dahil maganda na naman ang, actually marami tayong topic, ngayon as we welcome and we are about to say goodbye sa taong 2020. Ano ba ang emotion mo ngayon? I'm sure very happy. Dami mong mga kaibigan, churchmates, business partners, mga natulungan. So, how would you say ang emotion mo sa ngayon, dahil huling araw ng taon na ito, 2020. Brother Alvin.
Unang-una, Kuya, maraming salamat at nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi tinuro niya sa akin yung secret ng pag-asenso sa Christian way. Alam niyo ba kung ano yon, Kuya? Yung sinabi mo kanina, yung click donate. Kasi kapag ka pala sa Panginoon ka nagbigay, hindi niya ibibigay yung pareho lang. Ibibigay niya siksik, liglig, umaapaw. Opo, time tested yan, Kuya. Yung kung ano ba yung ibigay ko, alam mo, binibigay ng Panginoon 1,000 times over. Okay. Grabe. Wow, napakaganda. Patotoo, no? Yan. Brother Alvin, dyan tayo na-excite kasi we want to be channels of blessing sa ating bansa, ano? Of course, sa buong mundo, dahil tayo ay tinutulungan ng ating Panginoon as we also help out, ano, yung mga kababayan natin at sino man na binibigay ng Lord sa ating buhay. Okay, so ano ba ang maaasahan nila? Meron ka bang hindi makakalimutan itong 2020? Bago natin, alam ko handang-handa ka eh. Palagi ka naman naghahanda. No? Para ma-motivate yung mga listener and viewers natin. Ang hindi ko makakalimutan this year, Kuya, at hindi rin makakalimutan ng lahat, ay 9 months mahigit na tayo nga sa loob ng bahay. No? Number 1, Kuya, there is no such thing pala. Wala pala yung tinatawag na economic or job security. Pwede pala yung in one day, biglang wala lahat. Tama ka, no? Marami nakarealize niyan. Ang buong mundo na-realize yan. Number 2, Kuya, lamang ang may ipon. Tama ka rin dyan, no? Kasi pag emergency, no? Ito, biglaan talaga, literal, na bulaga, no? Sabi nga nila na surprise ang mundo. Meron senyales, pero siyempre, yung magnitude, yung lawak, yung tindi ng epekto ng pandemya pa lang ang pinag-uusapan natin, ha, Brother Alvin? Yeah. Kuya, kasi yung ipon, hindi po pwedeng yung nangyari next week, ngayon ka palang mag-iipon eh. Hindi pa pwede. Kailangan nag-iipon ka way ahead of time. Alam niyo po, ako personally, 6 months ng ipon ko yung ginagamit ko. Advance kasi ako ng 6 months. So, nakakatuwa at nakinig ako dun sa mga unang trainings na inatinan ko rin po na mag-ipon ka ng more than 6 months. Paano na lang kung wala? 'Di ba? Pero ito, Kuya, nakakatuwa. Kahit na ganun, yung iba walang ipon, yung iba nga sasabihin kulang pa nga, hindi pa paano pa ako mag-iipon. Wala palang mamamatay sa gutom. 'Di ba? No? Doon sa virus meron, pero sa gutom walang namatay. So huwag kang matakot. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Kasi gagawa ang Diyos ng paraan. Lamang, Ma-realize natin. tama po. Lamang, mga kapatid, lamang ang may negosyo, lamang ang mabilis mag-isip ng mabuting paraan sa mga panahong ito. Kaya yan ang na-realize ko, Kuya, no, ngayong taon na to. And also, no, since wala nga namatay sa gutom dahil may mga kapitbahay, may Diyos na magpo-provide sa iyo eh. So bakit ka matatakot? Dapat kumilos tayo ayon sa ating pananampalataya, hindi sa ating takot. Napakahalaga po niyan. Kasi kung takot ang pinaiiral natin, hindi sa Diyos yun. Hindi sa Diyos galing yun. Dahil lang sa Kanya, ang galing sa Kanya ay pananampalataya. Napakahalaga niyan, ano? Brother Alvin, ano? So, kanina na-mention mo yung ilang aspeto ng buhay, yung siyempre, pangkabuhayan, livelihood dyan, o kaya meron tayong sweldo dahil may trabaho tayo sa job security, no way, lalo kung medyo tumataas ka na sa corporate ladder, no? Pero sa isang iglap ay literal na gumuho, no? Parang kastil yung buhangin, sabi nga nila, no? O kaya parang ang foundation mo ay tubig, talagang literal na pwedeng mawala, ano? So, ikaw, anong sumagi sa isip mo pag gano'n? Yung parang, ay, pwede palang mawala. Of course, na-mention mo yung halaga ng ipon. Pero yung actual na, ay, biglang nawawala. Ang lahat-lahat. Simple lang po. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang may karapatang mag-alis. Pero sa tuwing ang Panginoon ay may tatanggalin sa buhay mo at sa buhay ko, ang reason lang doon dahil may mas magandang kapalit. Tama, no? Kasi ang iniisip ng iba dyan, alam mo, ako agree ako dyan. Ang iniisip lang niya, ay, mas okay na ang situation ko before. Eh ngayon, parang mas matindi o mas hirap ako. So, syempre, ang nakita na is the actual experience, which is sometimes painful, di ba? Brother Alvin. Ay, syempre. Is, hindi natin masyado na-realize yan sa mga panahon na yun. It's actually better for us
kung nauunawaan natin yung mga pangyayari. Opo, it's a matter of mind training kasi. Kung ikaw ba, are you full of hope? Ikaw ba maraming pag-asa sa sarili mo? May pananampalataya ka ba? Kasi if you have hope and if you have faith, nakakatawa, it is possible to please God. Kasi ang Panginoon, hindi nakikita niya yung sitwasyon. In fact, inalaw niya nga yung sitwasyon. Pero ito yung gustong response ng Panginoon mula sa kanyang mga mananampalataya. Okay, sabi niya sa Hebrews 11:6, "For without faith, it is impossible to please God. Therefore," positively stated, sa positive natin basahin, with faith, sa may pananampalataya, posible na ma-please natin ang Panginoon. At pagka ang Diyos yung natuwa sa atin, papalain ka niya. Ngayon, okay. Siguro, maganda balikan din natin a little bit, Brother Alvin, yung about us not worrying kung anong kakainin natin, iinumin. And then, tama yun, kung na-realize ng mga kababayan natin, even tayo rin, na pwede naman tayo mag-fasting, sometimes, di ba, nag-fast tayo as we pray to God. Lalo tayo minsan may hinihiling tayo, didisiplina natin mga sarili natin. And gusto natin ay maging mas malapit tayo sa ating Panginoon, So, of course, we cannot bribe our way, para maging malapit sa Panginoon. Pero ang reality is that kung ilang araw na walang nainom na tubig, pwede pa, O lalo yung walang kinain, pwede pa, basta may tubig. Pero siyempre, yung oxygen, ibang usapan na yan, di ba? Brother Alvin. Exactly. Correct. Pero ang reality is, yun nga yung buhay natin, Sometimes kasi sobrang puno tayo ng worries na kung saan-saan ang pinanggagalingan, maaring about the family, kalusugan, lalo ngayon, di ba? Napakalaking banta pa rin sa kalusugan itong pandemyang ito. Pero ang reality is that mahirap yung nabubuhay sa takot, Brother Alvin. Ano bang Tama po. unawa mo dyan? Mga kapatid, ang takot ay hindi galing sa Panginoon. Yan ay device ng enemy. Tapos pag binigyan natin siya ng foothold o yung tungtungan sa ating buhay, dire-diretso na yon. Kaya ngayon, napakahalaga na sa tuwing umaga at sa tuwing gabi, ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi doon ang gagaling yung revelation ng Panginoon. Gaano ka ba katagal manalangin sa Panginoon? Ito yung pananalangin, kapatid. Nagbasa ka, tapos nanalangin ka, tapos makinig ka sa Panginoon. Kasi kung salita ka lang, Lord, 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 request, tapos pagkatapos nun, in Jesus' name, Amen. Hindi pa nagsasalita si Lord sa iyo. Kaya nga, ikaw pa lang yung humiling, parang binasa mo yung checklist, yung grocery list mo. Tama. Hintayin mo yung reply. Dahil si Lord nagre-reply, si Lord nagko-convict, si Lord naggumagawa ng paraan. So, hindi mag-e-exist ang pagpapala ni Lord kung meron ka nito, doubt. Alam niyo ba? Sabi ni Lord nung natutulog siya, tapos talagang malakas yung storm. Sabi niya sa mga tao, you of little faith. Nagulat yung mga tao, ha? Bakit? Yun kasi, kasama mo si Jesus Pero yun nga lang ang requirement, kailangan tumatawag ka sa Kanya. Kasi kapag ka pinaramdam mo sa Panginoon, na Panginoon, kailangan kita. Panginoon, pinupuri kita. Gustong-gusto niya yon. Like our parents does. Yung anak mo maliit, pag tumatawag sa'yo, Daddy, kailangan kita. Mami, ganito. Merong sense na nasa iyo bilang magulang na natutuwa ka Di ba? Yung anak ko ganito. Tapos, eto na. Binigyan mo siya isang maliit na bagay na appreciate niya. Next time, ano gagawin mo? Ay, bibigyan ko mas maganda yung anak ko kasi mas ma-appreciate niya ako. Isipin natin kung tayo yung Panginoon. Pinupuri natin siya. Tandaan natin sa langit. Nag-create siya ng mga anghel para anong gawin? Yes, papurihan. Exactly. Tulong din. In a way, sinasend ng Panginoon ang angels to help us, pero more on worshiping God, Exactly. Din ang mga anghel. Brother Alvin, maganda siguro tingnan din natin, kasi gusto ko na ma-share mo sa kanila, listeners and viewers natin, lalo ngayon, last day tayo ng 2020. Salamat sa Panginoon, napakabuti niya. Of course, we'll be more inspired, tatalakayan natin a little later on. Yung ilan pa sa lessons learned mo, yung I think napakahalaga, lalo ikaw, sabihin, ang matatawag ko sa iyo, techie. Ibig sabihin, mahusay sa technology. Salamat po. Alam dyan. So, at hindi lang isa ang negosyo mo.
So, ikaw ba mismo, can you attest, no? Mapapatunayan mo ba, napakahalaga at crucial ang online businesses sa kasalukuyan? Nako, napakahalaga po. Alam niyo po, in 2010, doon namin napatunayan sa world business na ang online business, yan nananatiling nakaangat o nagtatrive yan. No? Hindi lang nagsusurvive, nagtatrive pa, ibig sabihin lumalago. Kahit sa panahon ng recession. Naalala natin, Kuya, 2018, merong world recession. Pero ang online business, nasa taas pa rin. Tapos umaangat pa din. Kahit itong 20 yes, naobserbahan natin. 2020, Kuya, gano'n na naman ang nangyari. Di ba? Now, sana naman yung susunod na pandemic hindi related sa electronics. Dahil siyempre, yun yung magiging problema. Pero sa mga economic meltdown nitong mga nakaraan, pagka ikaw ay nasa online, ikaw ay nasa franchising business, o ikaw ay nasa business, mas malaki-laki talaga ang chance mo. In fact, Kuya, to attest to that, ang testimony ko, nakapag-open pa po ako ng bagong company ngayong taon. Ayun, ang maganda diyan kasi ang intindi ko sa iyo is that progressive ka talaga mag-isip, nilalampasan mo ang challenges. And then, syempre, naapektuhan pero hindi ka doon nananatili. Hinaharap mo siya may tamang perspective. And then that's why nakaka-share nga tayo sa ating mga talakayan, And then ako, doon sa mga ilang nabasa ko rin, naalala ko nga itong mga malalaking mga negosyante, lalo sa larangan ng technology, nagsilakihan ang kanilang mga income ngayong taon, Hindi natin binabaliwala yung masamang nangyayari sa ating mga kababayan sa larangan ng kalusugan. At even ang economy, ang ating bansa ay literally affected. At hindi lang naman ang Pilipinas. Pero may mga ilang individual na dahil nga nauna sila, progressive sila mag-isip, napili nila yung mga tamang larangan in a way, ay umaangat sila ng umaangat, May mga car companies na purely electric, umaangat ng todo, Internet companies ay todo-todo rin ang pag-asenso nila. So, at siyempre, hindi naman nagpapali mga pharmaceutical companies. Siyempre, kailangan natin. Siyempre po. Di ba? So, palagi silang napapanahon in a way, So, ano pa gusto mong i-share doon tungkol sa halaga nitong online businesses, di ba? Marami tayong na-observe, di ba, Brother Alvin, sa taon na ito, 2020, nag-usbungan, naglabasan ang iba-ibang laki, iba-ibang husay at kaalaman sa online businesses. Ito mga kababayan natin? Yeah, kailangan, Kuya, ma-situate natin, mailagay natin yung sarili natin kung saan tayo kayang i-bless ng Panginoon. Okay? Sa madalit salita, Kristiyano ka, huwag kang magtrabaho sa bar. Kasi hindi ka i-bless ni Lord doon. Obvious ba? Diba? So, saan ka pupunta? Doon sa mga pwede kang i-bless ni Lord na negosyo. Kasi alam mo, binigyan tayo ng Panginoon ng freedom kung saan mo ilalagay yung sarili mo. He is willing to bless. Pero kung ilalagay mo yung sarili mo doon sa lugar na pwede kang i-bless ni Lord. Halimbawa, nasa online business ka ngayon. O, wala ka sa online. Pero naririnig mo itong broadcast na ito. So, ito na yung opportunity. Ganun pala. Nagtatry pala ang online business. Ba't hindi ko subukan? Ba't hindi ko pag-aralan? Kasi, dating, Kuya, noong ilang taon lang, mga 20 years ago, ang lahat ng teller sa bangko, babae, di ba? Napakaganda nga pagka ikaw teller. Naubos yun, Kuya. Konti na lang sila. Puro ATM na. Oo. Di ba? So, what's next? Lumalabas na yung mga robot. So, yung mga janitor, mauubos din yan. Correct. So, minsan, tagabati ka sa mga mall. Minsan, chatbot na. Okay, robot na umaandar mag-isa. At yung iba, nakakapagsalita pa. Yes, Kuya. Nasabi mo yung chatbot, sa call center industry. Pagka dati, talaga, napakaraming tao, tatawag ka, tapos cellphone, telepono talaga, hihintayin mo yung matagal. Ngayon, dahil matagal, dahil mahaba yung pila, gumawa ng chatbot. Pag pumunta ka ngayon, ang kausap mo na lang, robot. So, napakalaki po. 80% noong transaction, nasasagot na po bago pa magsalita yung tao. Kaya po sa company namin, ginawa ko rin yan. Kailangan po talaga updated tayo sa technology. At saka po doon sa aking mga consultancy na company, nag-set up din po kami ng ganun service. Kasi po, ang tao, minsan alas 3 ng madaling araw gustong may itanong. Paano ka naman magkakaroon ng empleyado ng alas 3? O kaya linggo? O kaya ang kausap mo nasa ibang bansa. Depende sa business mo, Exactly. So, syempre, tapos
ang mundo natin ngayon, gusto mo, pag may tanong ka, mabilis yung sagot. Correct, correct. May inipin pa naman tayo. Ayan. Ano? Kasi nakukuha natin doon sa isang pindot lang hanggat maaari. May result. So, kailangan na nagmo-modernize, binabago ang mga Yes. patakaran at pamamaraan. So, ano ang magandang ma-share natin? Kanina medyo naumpisa mo na yung tungkol sa lalong gaganahan ang listeners and viewers natin. Itong pagharap natin, as we say goodbye to 2020, ay hinaharap naman natin itong 2021, Brother Alden. Ay, nako mga kababayan. Worldwide, alam nyo, magpapalit lang ang number ng taon. Okay? Walang kasamang biglang blessing dahil naging 1 yung 0. Hanggat wala kang ginagawa, hanggat nandun ka lang, wala. No? Now, this is a very good starting point. Okay. Ikaw ba naniniwala na kaya kang i-bless ng Panginoon? No? Sabi niya sa Ephesians 3:20, He can do exceedingly, abundantly, above all that you can ever ask, think, or imagine. Hindi mo kayang isipin, pero kayang lampasan ni Lord. Kaya mo ba siyang paniwalaan sa ganong level? O naniniwala ka lang? Ito, kuya, yung challenge. O minsan, naniniwala lang tayo, o siguro mas parati. Naniniwala lang tayo doon sa mga bagay na kaya natin gawin kasi i-bless lang tayo ni Lord doon. Pero nakita ko dyan, na-observe ko sa ganyang pananaw, Brother Alvin, dahil talagang kailangan, hindi dahil bago ang taon o paparating ang bagong taon, may New Year's resolution, di ba? Para bang hangin na lang na nagsusulat na mayroong bagong planong gawin. Pero taon-taon naman, yun nasa listahan, ng New Year's resolutions, So, ibig sabihin, nagpapatuloy ang buhay. So, sabi mo nga kung ano yung gusto natin, tingin natin kaya natin, mukhang yun yung magtatagumpay. Pero parang kulang di ba? Kulang kasi, yes, kulang mga kapatid kasi kung pala kaya mong gawin, bakit hihingi ka pa sa Diyos? Kaya mo palang gawin Di ba? Ang ginagawa ni Lord, yung hindi mo kayang gawin. Okay? Hindi ko sinasabing hindi ka pagpapalain sa kaya mong gawin, napakahalaga nun. Pero ito, dapat ang pangarap natin o ang dream natin ay yung God-sized dream. Yung Panginoon, kaya kitang paniwalaan na ganito mangyayari. Parang si David, parang si Joseph muna tayo. Pinakita ni Lord, ni-reveal sa kanya na one day magiging ganito ka, ganito magiging problema. And so, yun ang nangyari sa buhay niya. Si David, nandun lang sa shepherd's field. Pero darating yung panahon, ikaw ay magiging hari. Tanong ko sa iyo, kapatid, ano ang kaya mong paniwalaan na hindi mo kayang gawin ngayon na Diyos lang ang kayang gumawa? Tama. Napakahalaga niyan, Kasi kaya sinasabi may mga faith stretching experiences, minsan nilalagay tayo ng Panginoon diyan para lumabas tayo sa comfort zone natin. Marami talagang mga bagay na ayaw natin o hindi natin paboritong gawin. Pero nilalagay ni Lord dyan because gusto ng Panginoon na mag-mature tayo sa tao natin, lalo na sa pananampalataya natin. Napakaganda nun, Yung verse na na-share mo, kanina may na-share ka rin yung Hebrews 11:6 na halaga ng pananampalataya. So, ang isa pang description dyan ng pananampalataya, saan naalala ko, Brother Alvin, is that yung pananampalataya, nakikita mo na yung actually wala pa naman doon. Diba? So, nagiging visible na sa'yo. At dahil ang nakikita mo ay ang Diyos ang kumikilos, para maging... Tama po. Oo. Pero wag nating itago yon sa pangalang ilusyon, Kasi ilusyon... iba yun. Iba kasi yung pananampalataya because alam natin na ang Diyos ay can do all things, So, walang imposible sa atin, Panginoon. So, napakaganda, magkaugnay at marami tayong matututunan si Hebrews 11:6. And yung isa mong na isa pang paborito rin ng marami yan, itong Ephesians 3:20, talagang we will be, sabi nga nila, pleasantly surprised ng Panginoon natin. Amen. Basta talagang matindi ang pananampalataya natin. Okay, so, yung naalala ko palagi, yung mustasa, yung buto ng mustasa, di ba? Nababanggit yan pag-usapang pananampalataya, di ba? Kung gaano kalaki o kaliit ang pananampalataya, minsan may mention yan. Ano ba, tingin mo dyan na pwede nating mapulutan ng aral dyan yung sa verse na tungkol sa pananampalatayang kasing laki ng buto ng mustasa?
Okay, kuya. Maraming salamat. Pinaalala niyo yan. Okay, marami sa atin ang nakakaalam gaano kaliit yung buto. Po. Kasi lagi pinakita yung buto eh. Actually, sa mga seminar, kahit sa church, pinakita yung buto eh. Yes. Ang hindi pinakita, kuya, yung puno. Correct. Okay, so niresearch ko yung puno. Ako, yung puno pa. Ay, napakalaki pala ng puno. As in, parang alam mo yung ipil-ipil na puno. Yes. Okay, ganun. Yung mangga, mas malaki sa mangga. Ganun kalaki yung puno. Biro mo galing daw dun sa maliit. Ito ha, faith yun kuya. Ito pa. Dahil sa pananampalataya na yan na lumaki, alam nyo ba yung buong description, kaya daw yung mga ibon pwedeng pumunta doon sa puno. Kasi pag pinagpala ka ng Panginoon, hindi lang para sa iyo yan. Para yan doon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa ministeryo, kaya ka pinagpapala. Kasi merong paggagamitan, hindi lang sa sarili mo. Kasama ka pero hindi lang para sa iyo. Yeah, napakaganda nun kasi I think common naman na nagsisikap tayo para sa sarili natin, sa family members natin. Yan ang usual, no? Na objective o motibo o kaya gusto natin mangyari sa ating buhay. So, we must go beyond that, ano? Hindi lang sa self or our own families. Tama yung sinabi mo, nakakatulong tayo sa kapwa natin. Yan ang gustong-gusto rin ng Panginoon natin, Brother Aldo. Yeah, totoo po yan. Tandaan po natin na ang Panginoon natin, kasi karaniwan, kuya, ito yung medyo sad reality, lalo na nung bata pa kami, ang naituturo sa amin, ang Diyos natin ang ating Savior. Totoo yan, 100%. Pero, ang totoo niyan, hindi lang yon ang role ng Panginoon. Tinawag din siyang El Shaddai, God Almighty. Tinawag din siyang Yahweh or Jehovah. Tinawag din siyang Jehovah Nisi, my banner. Yes. So, tinawag din siyang Jehovah Rapha, my shepherd. Okay? Ibig sabihin nun, God will take care of you. Huwag nating yung definition ng Panginoon, hindi, Savior lang siya ha. Pagdating ng panahon, tsaka na lang tayo pagpapalain. Dito, maghirap na lang tayo. Hindi dinesign ng Panginoon yun. Okay? Because God takes pleasure kapag tayo ay pinagpapala. No? Ano bang sabi? Sige nga, brother. Ano bang sabi sa Psalm 35:27? No? Know that He is good, God. Okay? He delights in the prosperity of His servant. So ano ka ng Panginoon? Hindi ka boss ha? Yes. Hindi tayo boss ha? Servant tayo. Okay. Ibig sabihin, ang susi, kapatid, nakikinig ka rito ngayon, nasa DCAS ka, malamang servant ka ni Lord. Di ba? Kasi karaniwan nakikinig sa DCAS, servant ni Lord eh. Yes, at mas maganda ngayon, Brother Alvin, di ba, DCAS, AM band natin yan. And dahil sa FEBC Radio TV tayo, pwede na tayong makita, mapanood worldwide sa Facebook Live. Pwede na sa YouTube, channel natin. Pwede rin through IG. At for more info, tingnan yung FEBC.ph, yung ating website. So, mas makikilala nilang FEBC na ginagamit ng Panginoon sa mahigit 7 dekada na, no? Kaya tayo, may mga partnerships na ginagawa, no? Pagtutulungan to inspire mga kababayan natin na yung magkaroon ng mga gawaing mabuti, lalo na yung para sa Kingdom of God, ano? Dahil siyempre, kasama na dyan yung pagtulong sa mga kapwa natin, ano? Lalo na sa mga kapatiran, ano? Sa Panginoon. Brother Alvin, itong sa kasi sinasabi ng iba, parang yung pananampalataya, o yung mga may pananampalataya, quote-unquote, parang sila lang yung pinagpapala. Pwede ba bang linawin mo yan para maunawaan ng listeners and viewers natin na this is for believers, alam mo yon, yung parang ito ay paalala sa atin na mas, actually, pag naintindihan natin salita ng Diyos, mas may pagpapala ang anak ng Diyos. Although pareho namang nakakatikim tayo ng ulan, ng tag-init. Pero mas pinagpapala. Pwede bang ma-share mo sa iyong pananaw? Bakit nga ba yun ay totoo? Okay. Ito, kuya, siguro kung mayroong pinakamahalagang lesson na kailangan mong matutunan sa 2020, sa pagsalubong ng 2021, yung sinabi mo na yan. Ito na yun, Okay. Alam nyo, mga kapatid, kung ang pananampalataya natin ay galing lang sa sarili natin, unfortunately, hindi ganun.
dahil ang pananampalataya ay nanggagaling pa rin sa Panginoon. So para pala magkaroon ka ng pananampalataya na galing sa Panginoon, kailangan nakikipag-usap ka sa Panginoon. So hindi ka pa pwedeng magkaroon lang ng pananampalataya lang ng iyo. Okay? So balik sa Word of God, balik sa pananalangin, balik doon sa pagtutok, no, yung devotion, napakahalaga niyan. Kasi doon mangungusap sa iyo ang Panginoon at ilalagay niya sa iyo yung pananampalataya. At dahil siya ang nagbigay, katulad ng mustard seed, good news kapatid, palalakihin niya yan. So ang tanong, pwede ka bang magkaroon ng pananampalataya na hindi sa Panginoon? Yun na yung sinasabi ni Kuya, yung mga imagination mo lang yan, yung illusion mo lang yan. Kasi nga, sa'yo lang yun. Hindi faith ang tawag doon. Okay? So kung Panginoon ang nagbigay, ano sabi niya? Kapag ka ibinigay niya, He is the author. Galing sa Kanya. And the finisher. Good news. Hindi siya paasa. No? Marami sa atin paasa lang, no? Pero kung Panginoon, He is the author. Siya ang nagbigay sa iyo. And the finisher. Tatapusin niya ang sinimulan niya sa buhay mo, kapatid. Yes, napakaganda niyan. No? Yung iba kasi, alam niyo naman, yung iba naunawaan nila or mas nakaka-relate sila doon sa mga kataga ngayon. No? Halimbawa, para kang iniwan sa ere, hindi ganun ang ating Panginoon. Ibig sabihin, parang asa na yung inaasahan natin, lalo sa panahon ng pangailangan. Ano? Hindi ganyan ang Panginoon natin. At I'm sure ikaw, Brother Alvin, maraming karanasan sa iyong buhay na nagpapatunay dyan. Ano? At alam ko marami ka rin challenges na hinaharap. Pero iba pa rin, ano? Talagang sabi nga natin, na-maintain mo yan, yung ngiti mo na yan. Kaya mukhang lalo pa yata ang babata sa 2021, Brother Alvin. Salamat, Kuya. Pero Kuya, meron akong gusto i-stress. No? So, ibig sabihin, Brother Alvin, lahat ng hiningi mo sa Panginoon, binigay niya kasi siya naman ang nagbigay sa iyo. Kapatid, ganito. Kung gano'n na mangyayari, para ka nang nasa langit, parang mawawala yung pangangailangan mo sa Diyos. Kaya inaalaw ng Diyos yung mga challenges sa buhay natin. Kaya ako rin, may mga personal challenges ako. May mga bagay akong pinaniniwalaan, pinananampalatayaan na hindi nangyayari agad. At yan ang nagdadala sa akin, mga kapatid, sa aking tuhod. Hindi nyo alam kung ano ang sugat na meron sa ilalim ng warrior na ito. Okay? May mga disappointments, may mga problema, pero ang mahalaga na nanatili tayo sa Panginoon. Kasi siya na lang yung last mo. Siya yung first mo, siya rin yung last mo. There are times, Kuya. Brother Alvin, ng pananampalataya at saka ng pag-asa. Siyempre, no? Opo. Ito po yung hinihintay ng marami sa atin. Yes, mga kapatid. Maraming panahon naiiyak ako sa Panginoon. Panginoon, sabi mo ganito eh. Sabi mo ganyan. Ba't ganito nangyayari? Ginawa ko naman, Lord. Madalas yan. Tinatanong natin, pag hindi tayo kontento doon sa inaasahan natin dumating, hindi pa dumadating, o sagot sa mga katanungan o panalangin natin. But every time, Kuya, naaabot ako ron sa parang yung dagat, nandun na yung mga Israelites, tapos dumarating na yung mga kampo na may mga kabayo, yung parang mamamatay na kayo, kasi biglang bumubukas. No? Yes, biglang bumubukas, Kuya. Praise God. Biglang magpapakita si Lord. Yan ang karakter ng ating Panginoon. Doon sa panahon na yan, hindi kanya iiwan. Bakit? Kasi ganito eh. Nung una kanyang kinausap, anak, maniwala ka sa akin, gagawin ko ito sa iyo. Pero, merong test of faith doon. Titignan niya kung pananampalatayanan mo siya. Kasi madaling maniwala pag andyan yung pangako eh. Pero pag yung pagsubok na ang nandyan, maraming bumibigay. Lalo na kung matindi pagsubok, ano? Lalo ngayon, na-challenge tayo itong 2020. Pandemya pa lang, napakalaki na. Actually, ang taon natin, inumpisahan ng pagputok ng bulkan, hindi ba? Ng Taal, So, marami ang challenge yan, hindi ba? So, and then, itong talagang literal na buong mundo ay nagulantang at tumigil, no? Ang buong mundo dahil sa pandemyang ito, no? And we are anticipating sa tulong ng Panginoon, mag-i-improve, ano? At least a little bit, ano, kung pwedeng mas malaking improvement sa 2021 sa pagharap natin sa pandemya. Brother Alvin, alam ko marami ka rin
siyempre, nag-i-inspire sa'yo, no? Kaya meron ka palaging buhay na pag-asa, no? Ikaw ba, ano pa ang nagpapa-excite sa'yo? Sabi mo nga, marami kang mga negosyo, pero marami ka ring heartaches, kumbaga, marami ring malalaking challenges na talagang iniluluhod mo, iniiyak mo sa Panginoon. So, Ano? pero ang ano mo, yung pag-asa mo, no? Paano mo siya pinapalakas, yung pag-asa mo, no? At saka, ano nagpapa-excite sa'yo? Lalo sa parating na 2021. Okay. Ngayon, alam niyo na mga kapatid. Kasi sa likod ng karaniwan, may kita, wow, nakasuit. Wow, chairman ng kumpanya. Wow, presidente ng Rotary. Wow, ganito, ganito. Ang totoo niyan, dun sa likod niyan, warrior lang yan. Ibig sabihin nun, sugatan din yan. Now, so ang tanong, kung paano ka nananatili? There are times, kuya, na parang 1 oras, 2 oras, gusto mo na mag-give up. Do not answer your emotion. Huwag mong sasagutin yung emotion mo. Kasi dumarating yun eh. Yung parang wala ka lang kapag, Panginoon, ano na nangyari? Ba't ganito? Pero kuya, mga 2-3 oras lang yan. Bakit? Dahil hindi ko sinasagot yung emosyon na yun. Okay? Sino ba? No? Nagpapadaig doon sa emosyon na yun. Yes, kasi kuya, may nagpa-plant sa'yo yan. Yung pagod, yung stress. Alam mo ba, kuya, na nakita ng mga medical practitioners ngayon na kung bakit napakaraming na ospital, na stroke, na heart attack, hindi dahil sa COVID, kung hindi dahil sa stress. Oo nga no? Totoo yan. Binitbit. Naapektuhan ng todo, no? Yung mga... Kaya binitbit nila yung stress sa negosyo o stress sa trabaho. Yes. Actually, isa kong kaibigan, ganun. No? Punta sa hospital, sabi niya, pa-check na ako ng puso ko, tumaas yung cholesterol niya, ganyan. Alam mo itong kaibigan ko ay may-ari ng maraming factory. Dahil humina yung production, maraming yung tao, kung ano-ano, na-stress siya ng gusto. Mga kapatid, yan yung time na iluluhod mo sa Panginoon when you feel like giving up. Kaya sabi ni David, even though I walk through the valleys of the shadow of death, kahit si David, kung babasahin yung mga kapatid yung Psalm, napakaraming hugot ni King David. Dumadaan din siya. Dumadaan din po siya. So, pag dumating sa panahon na parang nagtatanong ka na, parang you feel like giving up, tandaan mo ito kapatid, huwag kang bibigay. Pahinga ka lang, magkape ka, umupo ka lang, magbasa ka. Alam mo, sa totoo niyan, dito sa buhay natin, hindi naman tayo laging 100% parang yung spiritual palagi eh. May mga discouraging moment. May mga discouraging moment. Kaya nga po, no, ang nakikita ko dito is that katulad nung sinabi ni Lord, sa distress na yung mga tao. Parang, Lord, palubog na yung bangka, ikaw tulog lang, kami rito worried. Diba? Hindi sila pinapansin, ano? Ano sabi nila sa kanila ni Lord? You of little faith. Kapatid, everything is about faith. Tama. Ayon sa iyong pananampalataya sa Panginoon, tawag. Naniniwala po ako, kuya, dahil tayo ay 1 minute na lang. Hindi pa naman. May a few minutes. Ay, ilang? A few minutes pa, okay. 10 minutes pa. Dahil nga pasok ang bagong taon, ay dadagdagan natin ang time, ano? Binabantayan ko na yung oras ko. Ayan. Huwag kang mag-alala. Sagot ko ang oras mo ngayon. Salamat sa... Ayan. We want to inspire more and more people, ano? Kung paano natin sinisikap na i-motivate sila sa larangan ng pagnenegosyo, sa tamang mindset, entrepreneurial mindset. Ngayon, dinadagdagan natin ng spiritual dimension, ano? Maganda yung na-share mo, no? Kasi ikaw, literal na marami kang challenges, marami ka rin successes, pero sometimes kasi katulad yan, sabi mo, naka-Amerikana ka, naka-suit, ano? Parang wala kang problema, no? O parang kang palaging nangiti kasi talaga naman palangiti ka. Pero kasi, hindi nila alam, siyempre, maraming aspeto. Kumbaga, maraming facets, ano? Itong si Brother Alvin, ano? So, sabi mo nga, hinaharap mo ang challenges, hindi basta nginingitian, pero humuhugot ka na ng panampalataya sa ating Panginoon. Pero, how do you make yourself excited naman? Sa isang proyekto mo, sa isang, kunwari, yan, mukhang may bago kayatang kumpanya na naman. Amen. Binuo, ano? So, salamat sa Panginoon kasi more opportunities yan para sa iyo and for yung mga kababayan din natin.
So, paano mo ginagawa yun, ano? And then, paano yung prosesong dinadaanan mo para umaabot ka dun sa inaani mo, yung mga pinagplanuhan mo sa umpisa? Isang umaga po, nagme-meditate ako. No? Sa lahat ng gustong gumaya, mag-meditate ka. Tapos learn the skills. No? Kasi yan yung foundation. Hindi pwedeng meditate lang, kailangan may skills. Okay. Okay, pero Doon tayo sa... Doon tayo. Meditate. Kasi baka yung iba, ibang meditate ang gawin. Di ba? Oo nga naman. No. It's Natin. Yan, ha? it's meditation on the Word of God. Talking to the Lord. Praising Him. Okay, wag lang basa. Kasi ang totoo niyan, yung praise yung mahalaga doon. Kasi pag napuri mo si Lord, bumubukas yung puso niya sa'yo. Yung tenga niya sa'yo. At pagka bumukas yan, imposibleng hindi maging mabuti sa'yo si Lord. Now, what excites me, Kuya? Sagutin ko na yung tanong mo. One morning, ako yung nagdi-devotion. Bigla na lang nangusap sa akin si Lord. Sabi niya, ngayong taon na to, merong malaking parating sa buhay mo. Ha? Siyempre, naging excited ako. Sinabi ba niya kung ano? Hindi pa sinabi, pero Hindi. tapos na ang taon. Pero mo, merong ganyan sa'yo na message ng Lord? Ay, Kuya, sinabi yun January pa. Last year. Noong January pa. Kasi ang pangako ni Lord, ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na mangyayari. Okay? Kaya nga Kuya, 'di ba nung nakaraang segment natin, nasabi ko na bago pa dumating yung pandemic, nakahanda na yung kumpanya ko para sa online. Pati mga empleyado kasi ipinakikita sa akin ni Lord kung ano yung mangyayari. Now, hindi ito yung parang tipong psychic, mga ganun-ganun. Hindi ganun. Again, ano yung susi? Meditate, yes. Ibinubulong sa'yo ni Lord yan. Okay? Kung mabasahin yung word ng Panginoon, ano? At mag-i-stick kayo sa papuri muna. Papuri. Huwag hingi ng hingi. Praise ng praise. Konting hingi. Maraming papuri. That's the key para sa akin. Kuya, ma-share ko lang sa'yo. Si Sister Sara Balabagan. Many years ago, more than 10 years ago, nag-share ako na ganito. Nasabi niya sa akin, brother, nasabi mo lang yan naman kasi maayos ang buhay mo. Nagulantang ako dun. I wasn't expecting that's coming. No? Sabi ko sa kanya, at sinasabi ko rin sa inyo, it is not about me. Hindi yan about sa akin. Kaya about yan sa pananampalataya na nakikita natin kung ano yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Meron kang pinananampalataya na nagagawin ni Lord kasi mabuti siyang Diyos. Kasi mabuti siyang Diyos. Huwag mong tignan yung present situation mo ngayon. Alam ko, marami sa atin, naghihirap ka. Marami sa atin, negosyo, bagsak. Marami sa atin, nawalan ng trabaho. Pero kung dyan ka nakatingin, ano madadagdag niyan sa'yo? Kalungkutan. Inassess mo lang yan. Sabi sa mga seminar, 10% lang yan, analysis. Yung 90%, kung ano ang gagawin mo, kung ano pinananampalatayanan mo na pwedeng gawin na ni Lord sa buhay mo. Of course, pagpaplanuhan mo, magkukonsult ka sa tao, at kung ano-ano mga resources, no? Talagang i-exhaust mo rin yung effort mo. You have to fight your giant like David. Hindi siya naging hari kasi bigla na lang, from the shepherd field, bigla siya naging hari. You have to fight your giant. Face your giant. Umalis ka dun sa comfort zone mo. Bitbitin mo yung bato. Okay? Pero nung nasa comfort zone siya, Kuya, nag-harness siya ng skills. Pinagagaling niya yung sarili niya. No? Kaya nung dumating yung giant, merong confidence si David. Pero kahit na siya confident, ano sinabi niya? Okay. You are too big to miss. Masyado kang malaki para ma-miss ko. Kayang-kaya kitang tamaan, pero sa pangalan ng Panginoon. Fight your battles. Yes, fight your battles in the name of Jesus. Hindi yung in the name of fear. Hindi ko pati wala akong ganito, mahirap lang ganun. Hindi ganun. Hindi yan tinuturo sa atin ng Panginoon. He has not given us the spirit of fear. Yes, timidity. But of love and what? Sound mind. Amen. So galing sa Panginoon. Di ba? So, napakabuti talaga ng Panginoon, no? Hindi niya bibigyan tayo hindi na tayo ini-equip, ano?
Kasi inisip na iba, ay, pinahirapan lang ako ng Panginoon. Hindi nila alam na, or hindi nila nare-realize pa na ito ay talagang plano ng Lord. Kasi mas kilala tayo ng Panginoon, di ba, Brother Alvin? Kilala niya yung kaya natin gawin. Tayo nga, hindi pa natin masyadong alam eh. Di ba? So, ini-stretch tayo ng Panginoon. Yan ang nawa, no? Maging mindset natin as we face itong taon na ito, no? Going 2021 pa, ilang oras na lang eh. Na mayang gabi, siyempre, nag-uunahan na tayo niyan sa lubungin, ano? Ang Nga po. parating. At kayo ba, bago ibigay yung last point mo, no? Paano bang usual na pag-celebrate pag yung ano na, yung New Year's Eve na sa iyong family, Brother Alvin? Ano kasi kuya, no? Siyempre, maraming family gathering at siyempre ngayon medyo COVID, ano? So wala masyado no? So nung mga nakaraan din, na-try naman namin na i-enjoy yung blessing ng Panginoon sa buhay naming family. So ang ginagawa namin, either nasa Baguio kami, nasa hotel, merong nakahanda na pagkain kasi ayaw namin ma-stress kuya. Na yung mamimili, gano'n na. Opo. So usually, kami ay nag-i-stay sa isang hotel. So ngayon, gano'n din gagawin namin. So maya-maya, nandun na kami. Tapos syempre, iwas din sa mga bala. Minsan may mga gano'n. Mas disiplinado na tayo, no? Sa dami ng challenges natin ng 2020. We hope na we will come out as a more disciplined nation, ano? Ang bayan natin, maganda sana, mas marami tayong natututunan, ano? And patuloy na matututunan dahil marami pang challenges ahead of us. Okay, kasi ito sa last point mo, no? Kasi ito na yung literal na pakonte na. Kumbaga sa basketball, malapit. Last 2 minutes. Ito, no? Almost there, pero hindi pa naman. Itong yung pagtulong ng Panginoon sa pag talaga medyo gipit na gipit tayo. Yan yung last point mo, no? At siyempre, we would like to end with this before we say our greetings, ano? Lalo ikaw. Ang daming sumusubaybay sa iyo, may kilala sa iyo. Pero kayo, batiin mo rin yung mga tinulungan ninyo nito mga Opo. Okay, mga kapatid, hindi aksidente na ikinig ka ngayon dito. Merong purpose kung bakit sa huling araw ng taon na to, naririnig mo ang mensaheng ito. Malamang para sa iyo ito. Kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, tandaan mo, faith comes from hearing. Kaya malamang, ikaw yan. No? Gusto kong iwan sa inyo ang mensaheng ito. Hahawak sa pangako ng Panginoon, humawak tayo sa kanyang pangako. Sa gitna ng lahat ng parang hindi magandang nangyayari. Bakit ko sinabing parang hindi maganda? Kasi sa interpretasyon natin ngayon, parang hindi maganda. Pero kung may isip-isip natin, after a while, may kita mo kung bakit inalaw ng Panginoon, hinayaan ng Panginoon, kasi meron siyang magandang layon. Kung ba't niya hinayaan? God can open the sea in front of you. Kung kala mo, dulo na, kayang i-open ng Panginoon yan. Kung kala mo wala ng tubig, kaya niyang buksan ang tubig galing sa bato. So ayon sa iyong pananampalataya na lang, kapatid, na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Alam mo, naniniwala ako na magpapakita sa iyo ang Panginoon at ipapakita niya sa iyo ang kaya niyang gawin. Ulitin ko, magpapakita sa iyo ang Panginoon. Not physically. Hindi biglang siyang parang ganun, ha? Baka, alam mo naman, kabahan sila. Parang iba yung kuya. Para iba dating. No? Pero paano mo sila encourage? No? Kasi siyempre, definitely in line with the Word of God dyan. No? How would you encourage them na para magpakita si Lord sa kanila? I-reveal ng Lord ang sarili niya sa kanila as they read yung Bible. Yes. Well, walang ibang susi kung hindi ang pagme-meditate natin sa salita ng Panginoon. Yes. Purihin mo siya. Mas mahaba. Siguro ako, mga kuya, mga 30 minutes 30 minutes. Tapos maya-maya, nararamdaman mo na. Nangungusap sa iyo si Lord. Dati kuya, ginagawa ko po ito. 45 na ako ngayon. I started po 20 years old. Nasa bus ako, papunta ng Makati. Sa haba ng traffic. Nag-meditate ako. Nagpupuri ako. Tapos, katatanim. Nangusap din naman si Lord. Ngayon mas madali na po. Mas madali na.
Oo. Tapos, nakikita mo na ngayon yung bunga ng pananampalataya sa Panginoon. No? Now, hindi ko naman sinasabi na kailangan start ka sana ng 20 ngayon late na. Walang ganun. Walang ganun sa Panginoon. No? So, gawin mo yan. Tapos, mangungusap sa iyo ang Panginoon. Importante na pag nag-meditate tayo, hinihintay natin yung panahon na mangusap pabalik si Lord. Yes. Kailangan. Yes. Hindi, Time for that. yes. Iyon yung totoong meditation sa Panginoon. Sa puri, basa, pag-isipan mo ang Panginoon, purihin mo siya, kausapin mo, tapos hintayin mo. Ako po sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, mangusap po kayo sa akin. Hihintayin ko kayo. At nangyayari naman, mangungusap sa iyo si Lord. At hindi-reveal niya sa iyo kung ano yung mga mangyayari, ano yung gusto niyang gawin, pati yung hindi mo dapat gawin, sinasabi ni Lord. Paalala yan, na balanse ang Panginoon. Kuya, ito, no? May mga panahon na sabihin niya, iwan mo yan. Sabi ko, Lord, ikaw nagbigay niyan eh. Sabi niya, hindi, tapos na yung time. Kung mayroong ganun palang sinasabi sa iyo, Lord, din, ang Panginoon, ano? Na may time na kahit parang medyo okay pa, successful pa, biglang, iibahin na. Opo. Kasi, again, yung una nating sinabi kanina, ilagay mo yung sarili mo where God can bless you. Yung blessing kasi, nagbabago. Yung dati mong blessing, maganda pa rin yon, pero merong bagong inilaan si Lord sa iyo. So, kahit na nasa ganun, nakikinig ka dapat. Yes, sa Panginoon, ano? Sensitive tayo sa leading ng Panginoon. At Amen. pasok na pasok yan dito sa pag-welcome natin sa 2021, ano? Yung pagpakinig natin ng time team ng mabuti as we meditate upon God's Word. So sa pagsalubong natin sa bagong taon, no? Talagang magiging full of hope and faith tayo, no? And excitement talaga. So I'm sure na-excite na rin yung mga babatiin mo ulit, ano, Brother Alvin. Dahil ilang oras na lang, maya-maya ang gabi, na nga, New Year's Eve na, parating na ang 2021. Sige po kuya. Maraming pong salamat sa mga naging partners namin sa taong ito sa pagbibigay ng tulong at pagpapala sa mga nasalanta ng bagyo, sa Bicol. Nagpadala po kami ng tulong doon. Maraming salamat sa aming Rotary Club of Legazpi North. At sila ang nabigay ng tulong kasi kuya, syempre, alangan naman kung kami pa galing sa Manila. Sayang yung logistics, yung pagdadala. Opo. So, nakatulong din po kami sa Isabela, of course sa Marikina. Maraming pong salamat sa mga kasama namin sa Rotary na nagko-contribute para magkaroon kami ng tinatawag na global grant. Nakapagbigay po kami ng milyong-milyong PPE para sa mga ospital. Pati po yung mga vitamin C para manatiling malakas yung ating mga medical practitioners. Yung pong mga PPE na yan, binibigay po ng Rotary sa ospital para po libreng matanggap ng tao yung, kasi binabayaran yan parang 800 yata kada PPE, 3 beses babalik isang araw. So ang mahal ng PPE pa lang. So yan po ay sa pagpapala ng Panginoon, ginagamit po tayo. Hindi rin po libre maging miyembro ng Rotary. Hindi po libre na dalhin yaan sa mga ospital. Wala pong libre. Kaya po kailangan pagpalain ka ni Lord para maging blessing ka sa iba. Yes. Okay, tamang-tama yan, ano? Sabi ko nga sa iyo, palaging pag ikaw kasama, no? Isa ka sa mga madalas natin nakakasama na palaging kulang ang oras, ano? Kasi sa dami ng care at bine-bless ka ng Panginoon to be a blessing to others din. Salamat sa iyo, Brother Alvin, at ako gusto kong ipaabot sa iyo ang pasasalamat sa taong 2020 at saka napagpalain ka pa, no? So, Merry Christmas and a Happy New Year, Brother Alvin. Nako, maraming salamat po. God bless us more. Yan, maraming salamat. Patuloy kang pagpalain pa ng Panginoon for His glory. Brother Alvin Santiago. Okay, Merry Christmas. Ayan, kagapay, very inspiring na naman, ano? Ang naging time natin with Brother Alvin Santiago, entrepreneur. Iba't iba ang negosyong natututunan at binibigyan pa ng other opportunities ng Panginoon, ano? Ang kagapay natin. At syempre, tayo ay nasa momento part pa rin. Hindi nawawala ito dahil ito ay bahagi ng salita ng Diyos, kaagapay. At gusto natin ipaalala na ang Panginoon talaga ang tunay na maaasahan natin. Gumagamit siya ng mga tao, maaaring kasama dyan si Brother Alvin Santiago at yung mga iba pa nakagapay natin. Kung ikaw ay prayer partner, ministry partner ng FEBC, pwede rin yan. Tingnan po natin itong bahagi ng salita ng Diyos, ano, na pinapaalala sa atin
ng ating Panginoon. Itong Jeremiah, no? 29:11, no? Jeremiah 29:11. Itong paalala sa atin. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Yan ang paalala sa atin, no? Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Yan, napakagandang paalala sa atin. Dito ay familiar din sa atin itong part na ito ng Bible. Ano? At tingnan natin yung dalawang aspeto nito bago tayo pansamantalang paalam. Ano? Kasi ilang oras na lang ay papasok na ang 2021. So yung unang part niyan, for I know the thoughts. No? Siyempre ang Panginoon, kaya nga sabihin lang ng Panginoon, nandyan na ang creation. Tayo nga, pasalamat tayo, sinama tayo sa creation. Hindi lang basta creation, kundi malapit tayo sa puso ng Panginoon. We were created in God's image. No? So, alam din ng Panginoon kung anong iniisip natin. Actually, alam ng Panginoon ang lahat, ano? Yung past natin, present, and future. In fact, hindi pa tayo sa mundong ito, wala pa tayo sa mundong ito, alam na ng Panginoon ang umpisa at wakas natin. So, ganong kamakapangyarihan ang ating Diyos. No? At eto naman, isa pang paalala dyan is bibigay ng Panginoon yung inaasahan na kawakasan. Hindi ito parang, okay, tatapusin ang buhay mo dahil masamang tao ka. Posibleng ganyan na mangyari kapag ang buhay natin ay characterized by, masasabi natin, a sinful life. Ano? Ay definitely, mapaparusahan tayo. At hindi lang parusa, kundi will be eternally punished, ano? Sa impyerno yan. So opposite dapat yan. Ang magandang gawin natin. Sa Panginoon tayo, no? Lumapit tayo sa Panginoon, humingi ng kapatawaran sa kasalanan at bibigyan na tayo ng kapatawaran sa kasalanan at buhay na walang hanggan. Kasama siya. Nakapaloob yan sa verse actually na binasa natin, itong Jeremiah 29:11, ano? At kasi nga gusto ng Panginoon magaganda ang iisipin natin, hindi na galing sa atin kundi galing sa salita ng Diyos, ano? At siya rin nagbibigay ng pag-iisip tungkol sa kapayapaan at tungkol, of course, opposite, no? Hindi sa kasamaan. Binibigyan na tayo ng information, pero hindi dapat natin gagawin yun para iwasan natin ang kasamaan. Ano? At even, literal na yung wakas ng buhay natin sa mundong ito, ay alam ng Diyos yan. At syempre, meron tayong input yan. Kung alagaan natin ang sarili natin, maganda. Kung hindi naman, syempre, we will suffer also. So magandang paalala sa atin, ang lahat na ito na ang gagawin natin is for the glory of God. Yung sasabihin natin, for the glory of God. Siyempre, hindi natin maiimbento yan. Manggagaling din yan sa salita ng Diyos. Ano? At mas lalo natin natutunan ng salita ng Diyos, mas nalalaman natin ang kanyang kalooban, ang kanyang nais para sa atin. Kapag tayo nasa sentro ng kanyang kalooban, ang taong papasok, ano? Taong 2021, is definitely full of hope and faith and excitement. Ano? Ayan, itong taong 2021. Ako, ang bilis ng oras. Ano? Actually, itong taon na to napakabilis. Napakaraming nangyari, magaganda, at quote-unquote, hindi masyadong magaganda sa tingin natin. Pero ultimately, everything is good because the Lord is good. Alam niya what is best for us. Nako, kailangan na nating pansamantalang magpaalam. Of course, marami pang programs na kayong aabangan sa araw na ito. At sa susunod na taong 2021. So sa lahat ng mga kamag-anak ko, no, ulitin ko yung mga nasa Aklan, sa Iloilo, sa iba't ibang mga probinsya, siyempre mga friends natin, yung mga kabatch ko, no, nung elementary, high school at college, ayan, yung church mates, taga-GCF mates, Ortigas, Pinapaso Dario Pabiona. Of course, yung mga kamag-anak na too many to mention, ano, maraming salamat sa ating Panginoon for everything, ano, at siyempre, mag-pray tayo na itong taong 2021, ito yung taon na magiging malapit tayo sa kalooban ng Panginoon. So, kailangan nating pansamantala magpaalam, ano? Pasalamatan muna natin ang mga tumulong sa atin, ang mga kasama sa Bukawi Transmitter Site, ang mga PA natin, ang mga podtech, ang mga broadcast technician, ang mga kasama sa RTV. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, Merry Christmas sa inyo and blessed 2021. Yan. God bless. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials.